Nagsimula ang kwento ng kapanganakan ni Jesus sa pagpapahayag, Annunciation. Isang araw, ang arkanghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa isang dalagang nagngangalang Maria na nakatira sa Nazaret. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang karpinterong mula sa lahi ni Haring David. Nagpakita ang anghel sa kanya at pinati siya bilang pinagpala. Sinabi niyang huwag siyang matakot sapagkat siya'y kinalulugtan ng Diyos. Ipinahayag ni Gabriel na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, magdadalang tao siya at magsisilang ng isang anak na lalaki na tatawaging Yeshua. Fun fact: Yeshua talaga ang ngalan na ibinigay sa kanya sa pagpapahayag dahil ang ngalang Jesus ay isang translasyon ng Yeshua sa Espanyol. Nahango rin sa salitang Latin na Jesus at Griegong Isus na nangangahulugang God saves. Habang ang kanyang ngalan na Kristo ay nagmula sa salitang Griego na Christos at nangangahulugang Messiah o ang itinakda, na idinagdag lamang sa kanyang pangalan. Siya ang magiging anak ng kataas-taasan at ang kanyang paghahari ay hindi magwawakas. Bagamat nagulumihanan si Maria, lumugon siya ng buong pananampalataya. Mangyari po sana sa akin ang ayon sa iyong salita. Samantala, si Jose naman ay nabagabag nang malaman niyang nagdadalang tao si Maria. Hindi niya naunawaan ang nangyari at pinalak niyang hiwalayan ito ng palihim upang hindi mapahiya. Ngunit sa isang panaginip, nagpakita sa kanya ang isang anghel at ipinaliwanag na ang dinadala ni Maria ay bunga ng Espiritu Santo. Sinabi ng anghel na pakakasalan niya si Maria at papangalanan ang sanggol na Yeshua sapagkat siya ang magliligtas sa mga tao. Kaya't sumunod si Jose ng buong pagtitiwala. Pagkaraan ng ilang buwan, naglabas ng utos si Emperador Cesar Augusto na magkakaroon ng census. Kinailangang bumalik ang bawat pamilya sa bayan na kanilang pinagmulan. Dahil si Jose ay mula sa angkan ni David, siya at si Maria, na noon ay malapit ng manganak, ay naglakbay patungong Bethlehem. Mahaba, pagod at mabagal ang biyahe. At pagdating nila sa bayan, napakarami ang taong dumating para sa census. Lahat ng tuluyan ay puno, kaya't walang matuluyan sina Maria at Jose. Makailang ulit silang nagtanong sa mga may bahay, ngunit makailang ulit din silang tinanggihan, hanggang mapadpad sila sa may-ari ng isang sabsaban. Doon, sa gitna ng gabi, isinilang ni Maria ang kanyang anak na si Jesus. Binalot niya ang sanggol sa lampin at inihiga sa sabsaban. Isang sisidlang pagkain ng mga hayop. Ang pagiging simple ng lugar ay nagpapakita na pinili ng Diyos na ang kanyang anak ay isilang hindi sa marangya o makapangyarihang tahanan, kundi sa payak at mapagkumbaba na kapaligiran. Sa hindi kalayuan na kapatagan, may mga pastol na nagbabantay sa kanilang mga tupa. Biglang nagliwanag ang langit at nagpakita sa kanila ang isang anghel. Natakot sila, ngunit sinabi ng anghel, "Huwag kayong matakot, sapagkat may dala akong mabuting balita." Ipinahayag niya na isinilang na ang tagapagligtas, ang Mesiyas, at matatagpuan nila ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Pagkatapos nito, napuno ang kalangitan ng marami pang mga anghel na nagpupuri sa Diyos at nagsasabing, "Kapayapaan sa lupa." Dahil dito,
nagmadali ang mga pastol patungo sa Bethlehem. Natagpuan nila sina Maria, Jose at si Jesus. At nang makita nila ang sanggol, kanilang ipinamalita sa iba ang kanilang nasaksihan. Samantala, sa malayong lupain, may mga matalinong tao o mga mago na mas kilala natin bilang ang tatlong hari. Dahil sila ay nag-aaral ng mga bituin, agad nilang napansin ang isang kakaibang maliwanag na tala. Sa kanilang kaalaman, ito'y tanda ng pagsilang ng isang dakilang hari. Kaya't nagsimula silang maglakbay at sinusundan ng tala patungong Judea. Pagdating nila sa Jerusalem, hinanap nila ang bagong silang na hari ng mga Hudyo. Nabahala si Haring Herodes nang marinig ito, sapagkat natakot siyang may papalit sa kanya. Ipinatawag niya ang mga mago at kunwari nagpakita ng interes. Hinihiling na ipaalam sa kanya kung saan matatagpuan ng bata, kahit ang tunay niyang balak ay saktan ito. Nagpatuloy ang tatlong hari sa kanilang paglalakbay at muling nagpakita sa kanila ang tala na tumigil sa tapat ng lugar kung saan naroon ang sanggol. Labis silang nagalak. Pagpasok nila, nakita nila si Emmanuel kasama si Maria. Lumuhod sila bilang paggalang at inialay ang kanilang mga handog. Ginto bilang simbolo ng pagiging hari. Kamangyan na sumisimbolo sa kabanalan at pagsamba. At mira na ginagamit sa paglilibing at nagpapahiwatig sa hinaharap ng paghahandog ni Jesus ng kanyang buhay. Pagkatapos nito, pinalaan sila sa panaginip na huwag bumalik kay Herodes, kaya't umumi silang gamit ang ibang daan. Sa ganitong paraan, mula sa pagpapahayag kay Maria hanggang sa simpleng kapanganakan ni Jesus sa Bethlehem, sa pagdalaw ng mga pastol at sa pagbibigay galang ng tatlong hari, ipinapakita ng kwento ng Pasko ang pag-asa, kapakumbabaan at walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ipinapakita nito ang katuparan ng pangakong darating ang tagapagligtas, ang liwanag na magdadala ng kaligtasan sa mundo.